Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga idol ka Mixed Trip Vlogs. Kamusta po kayo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon po na to ay ah, puputulin na po natin yung puno ng mulberry. At para luminis na at matanggal na po yung harang dun sa daanan nang kahit papano naman po ay makakadaan na ng maayos dahil nakahambalang po dun sa may daanan yung puno nga ng mulberry na natumba nung bumagyo. Kaya naman po atin na pong puputulin ngayon mga idol. Hindi ko na po siya ipupruning, idedirekta na po natin siyang putulin sa pinakapuno niya. Kumbaga magtitira lang po tayo ng pinakapuno sa pinakailalim para nang sa ganun po magtatalbos ulit siya at mag-uusbong at tumubong muli ng diretso at hindi na po kagaya nung madawag at nakatumba mga idol. Ayun po, putulin na po natin yung puno ng mulberry mga idol. At saka na lang po natin lilinisin yung mga sanga-sanga nito at yung mga dahon. Kasi mga idol, yung mapuputol nating kalahati ng puno ng mulberry ay pwede pa rin po nating itanim. Pwede po nating itutusok lang po natin o mismo itatanim natin sa mga lalagyan o itusok lang po natin sa lupa yung pinakapuno niya, yung pinakamagulang din po na puno ay mabilis pong mabuhay at tutubong muli. At mga idol, once na nag-usbong po yun ay mayroon na pong kasamang mga bunga na ilalabas yung talbos mismo o yung usbong ng ating mulberry. Napabilis lang po mabuhay ng mulberry. Kahit po yung mga maliliit na sanga niya ay pwede pong mabuhay. At mas maganda naman po kung yung magulang na puno po yung o sanga yung itatanim po natin ay mas may tsansa pong mas mabilis mabuhay at sure na mabubuhay. Minsan po kasi pag medyo bata yung sanga na ginamit po natin mga idol ay may tsansang namamatay din po dahil nga sa hindi pa ganun kagulang yung kanya pong sanga o yung ginamit po nating sanga. Mas maganda mga idol yung gagamitin po nating sanga is magulang na. Mapapansin naman po natin yung brown na part at yung bubot naman ayun ang mas madalas na po yung murang sanga, yun po yung madalas na hindi nabubuhay. Pero may mangilan-ngilan din po na nabubuhay pero mas madalas po hindi talaga siya nabubuhay dahil nga sa bubot pa po yung pinaka sanga niya. So ayun po mga idol, umpisa na po nating magputol dahil hapon na naman po. Bago tayo abutan ng dilim ay maputol natin yung sanga at yung kalahati ng puno ng tanim po nating mga mulberry. So ayun mga idol, punta po tayo sa likod para yun na po natin putulin. Ang gamitin ko po lagari, tsaka yung kutsilyong malapad dahil yung ita ko po hindi ko pa po na hahasa. Medyo mapurol, baka hindi po umubra. Ayun po, umpisa na po natin, simulan na po nating putulin yung mulberry. Yun mga idol, kinuha lang po natin itong gagamitin nating lagari at itong malapad na kutsilyo. Ayun po, punta na po ulit tayo sa likod bahay nang maumpisa na po nating putulin yung puno ng mulberry.
Dahil po mga idol, ang hapon na naman po. Kaya hanggat maaari. Habang may ano pa po, habang may liwanag pa, magawa na po natin to at maputol na po natin yung ito nga pong puno ng mulberry. Ayan mga idol. Para nang sa ganun po, tumubo na lang ulit siya ng mag-usbong po siya ng panibago mga idol. Dahil nakaharang po dito sa daanan. Kaya ang hirap naman dumaan mga idol dahil nga yan po, nakahamba lang siya dito sa may pinakadaanan. Kaya naman ang gagawin po natin ay putulin na lang po. Hindi na po natin siya ipupruning. Kasi yung bala ko nung nakaraan mga idol, ipupruning ko lang siya. Kaya naisip ko na ayun nga, ang hirap naman dumaan, ang hirap lakad pag hindi siya pinutol, pag hindi po pinutol yung pinakapuno niya. Hindi lang kasi isang puno to mga idol, siguro anim na magkakatabing puno to mga idol. Kumbaga nagkakadikit na po sila, magkakadikit na sila mga idol. Mga idol, magputol na po tayo. Hindi naman kalakihan po yung ano niya, yung mga puno niya. Kaya hindi naman tayo sobrang mahihirapan sa pagputol po dahil hindi pa naman sobrang matanda itong puno. Tanim po nating mulberry. Okay po mga idol, umpisa na po natin. Ito mga idol, gagamit tayo ng lagare. Mahaba itong lagare natin mga idol. Tsak na hindi uubra yung puno ng mulberry dito. Ito mga idol, ayan yung mulberry mga idol. Nakahiga po kasi yung mga puno niya. Dahil nga po nung bumagyo mga idol, ayun. Sa sobrang lakas ng hangin, ayan. Na tumba po, hindi kinaya nung puno. Yung malakas na hangin. Bali ito po idol yung pinakapuno po ng mulberry. Ayun mga idol, sabi ko nga po sa inyo, nasa plastic cup ko lang po siya noon itinanim. Ayun mga idol. Tapos nung lumabas na po yung ugat sa ilalim, naka na po sa lupa, hindi na po napigilan yung nila, paglaki nila. Mga idol, makipansin nyo, magkakatabi lang po sila na nasa plastic cup. Mga idol. Ayan. Meron pang isa dito. So ayun po mga idol, yung pinakapuno po ng ating tanim na mulberry. Ito mga idol,
habang po nilalagari natin. Ito po, itong isang puno na medyo maliit. Naputol po yung pinaka-ugat niya. Ayan sa ilalim mga idol. Ito po, ito. Ayan o. Naputol mga idol. Kumbaga mababaw lang yung ano po, mababaw lang po yung kapit niya. Ayan. Ito mga idol, pwede po ulit natin itong itanim. Ayan, gaya nito mga idol. Ayan. Dahil may ugat po siya, tapos nagtira tayo ng pinakapuno niya. Kaya maaari pa rin po natin ulit itong itanim po mga guys. Yun po mga idol, naputol na po natin yung mga sanga niya. Ayan sa likod po natin. Ngayon naman mga idol, babalik tayo sa pinakapuno naman po. Yung pinakapuno naman po yung puputulin natin. Tanggalin lang po natin yung mga na sanga niya. Siguro mga idol, dito po natin siya i-cut. Hindi natin isasagad doon sa pinakababa. Mga idol, isa na lang. May natira pang isa.
idol, naputol na po natin pero hindi nga po natin isinagad sa pinakababa. Tatabi po muna natin tong mga mga sangan niya. So ayan po mga idol, naputol na po natin yung mga puno ng mulberry. Yan nga po sabi ko mga idol, hindi po natin sinagad. Nag-iwan naman po tayo ng puno niya pa rin. At ito nga may mga panibagong naman na po. May mga usbong naman na, at ito na po yung papalit. Para maging puno po ulit ang tubo, diretso na po ulit. At pag yumabong naman, saka na lang po natin titriman o ikakat-kat, kasi dapat po ang mulberry ay para mamunga siya, dapat po ikakat talaga siya o ipupruning po, para nang sa ganun pag na po siya, pag nagtalbos na po ulit siya, ay yun nga, may makasama ng bulaklak at magiging bunga na po yun lahat. Ayan mga idol. Yan po mga idol, ayan na po yung mga sangang naputol po natin. Yung mga sanga at puno ng mulberry. Ayun po mga idol, ka Mixed Trip Vlogs, mga guys, mga idol. Yun na nga po, naputol na po natin yung puno ng mulberry at tanggal na po natin sa daanan dahil nga po nakasagabal o nakaharang po ito. And kahit papano malinis na po. Siguro sa mga sunod na araw ko na lang po lilinisin yung mga puno at yung mga sanga-sanga. Tatanggalin ko po yung mga dahon at yung maliliit na mga tangkay o sanga nung pinagputulan po natin ng mulberry. Para nang sa ganun po ay maari pa po ulit nating maitanim o mai-propagate po yung maliliit na sanga na magulang, ay maari po yung itanim at mabuhay din po. Yung mas malalaki naman po, kahit itusok lang po natin mga idol sa lupa, ay mas mabilis po yung mas mabilis mabubuhay at tutubuan na po ulit ng talbos usbong. Ayun mga idol.
Yun po. Yan, kala ko abutan pa tayo ng dilim mga idol. Ayun, yung pawis ko, tagaktak. Mga idol. Dahil ano po, malinsangan ngayon, mainit. Buti naman, hindi naman po umulan ngayong hapon. Sana naman tuloy-tuloy na pong gumanda yung panahon kahit papaano. Nang makakilos naman po tayo ng ayun, mas maayos. Ayun mga idol, yun nga po, hapon na. Maglalaga po ako ng ayun, saging na saba yung hinarvest ko po nung nakaraan mga idol. Yung hinarvest po natin nung nakaraan sa isa ko pong vlog, yung pag-harvest ng saging na saba. Ayan, maglalaga po tayo para samahan nyo po ako. Dahil magme-merienda po tayo ng nilagang saging. Pero mga idol, hilaw pa yun dahil ilang araw pa lang naman, siguro mga 2 pa lang. Napabilis namang mahinog kung sa 2 araw lang nahinog kaagad yung hinarvest po nating saging. Ayun, sa probinsya kasi mga idol, kahit hilaw talaga yung saging na saba ay nilalagaan. Basta meron lang tayong sausawan, yun nga sabi ko. Bagay na bagay yung nilagang saging na raw, yung hilaw mga idol. Sa bagoong isda, tapos may sili, tapos ayun, may kalamansi, ang sarap isawsaw mga idol. At saka yung sa Visayas naman, yung ginagamit nila sa nilagang saging na ayun nga, hilaw, ay yung ginamos naman, may pagkakawig siya sa sa bagoong isda. Halos hindi naman nagkakalayo. Ang tawag, magkaiba lang yung tawag. Dito sa atin, bagoong isda. Doon naman sa kanila, kung tawagin naman po mga idol, ay ginamos. So ayun mga idol, ayun, okay na to. Nalinis na nga natin, naputol na natin yung puno ng mulberry. Ayan po, maglaga naman po tayo ngayon ng saging na pang merienda. Ito po mga idol, luto na po itong ating nilagang saging na saba. Naglalagay lang po ako sa plato. Sarap po ito mga idol, ipang merienda. Nang ganitong hilaw lang siya mga idol. Ito na po mga idol. Luto na po itong ating nilagang saging na saba. O ito pong ating boiled raw saba banana. Ayun po. English pa yun mga idol, na special. Pina-special lang mga idol. Nilagang saging. Kumbaga hilaw to mga idol. Ayun. Napakasarap po nito. Ito, nagtimpla rin po tayo ng ito, kape. And mga idol, magmerienda po tayo nitong saging na saba. Ayan. Merienda time na po mga idol. Ito, tikman po natin. Diba manamis na po mga idol. Ano pa lang siya, 2 days pa lang. Sabihin ko bakit ganun, ba't ang bilis, parang ang bilis maano. Parang mabilis mong mahinog. Manamis na agad pero hilaw pa naman. Siguro po dahil nga mainit yung panahon. Ganoon po kasi yun, di ba? Mas mainit yung panahon, ayan, mas mabilis din mahinog. Kunwari kung ganun po mga
saging. Ganyan. Mas mabilis pong mahinog yung ilaw na saging pag mainit yung panahon. So, sabayan po natin yan ng mainit na kape. Ito pong kape natin, Great Taste, mga idol. Great Taste, ano po ito? White. Sarap po mga idol. Bukod sa bagoong mga idol yung sawsawan nito. Kung gusto nyo ng matamis, pwede naman po yung asukal, gano'n. Yung mga syrup po na pwede rin naman po. Pero sa akin mas bagay talaga yung bagoong isda. Yung sa ganito pong hilaw lang po na nilaga. The best pong sausawan yung bagoong na may sili. Tapos may kalamansi, ang sarap mga idol. Madat pa po tayo mga idol. Ikakain ko na lang po kayo ng nilaga nating saging na saba mga idol. And with ano po yan, kape. Great Taste coffee. Sarap po mga idol. Bagay na bagay pang merienda o snacks po. Pwede din naman pong pang almusal. Sa probinsya po, laging naganito. Ang mga root crops, ganyan po. Nilalaga lang, tapos pang merienda na po. Kamuting baging, kamuting kahoy. Ito nga po, saging, o yung tuge, o yung lesser yam. Ayun po, madalas lang po ilaga lahat, kahit nga po yung ube. Yung ube mga idol, nilalaga rin po ng walang ibang timpla. Nilalaga lang siya ng parang sa lang. Sa gabi, kamuting kahoy, kamuting baging. Same lang po, ilalaga lang. Tapos ayun, pwede lang kainin, lagyan ng asukal. Pero mas the best po yung mga root crops pag sa ginatan. Ginatan mga idol, yung ginataan. Napakasarap po nyo, paborito ko ng ginataan mga idol. Lalo yung root crops. Tapos yung may bilo-bilo. Yung iba ang tawag dun, tawag dito. Ginataang daw, bilo-bilo. Iba-iba yan. Naman, ginatan. Ngayon po mga idol, busog na ako mga idol. Yan po. Halos na lang, isa na lang yung natira. Ngayon pong nagustuhan nyo po itong video natin, please paki-like naman po at paki-subscribe nyo naman po ang aking YouTube channel. Please mga idol Mixed Street Vlogs, mga guys, paki-supportahan nyo naman po ang aking pong YT channel. Ayun po, maraming salamat pong muli sa inyong lahat sa panonood. Hanggang dito na lang po. Sa susunod na video po ulit natin mga idol ay
Huwag po kayo magsawang sumubaybay, manood at sumuporta po sa mga ginagawa po nating content o video. And thank you so much po ulit sa inyong lahat mga idol. Napakasarap nitong nilagang saging with with kape. Bagay na bagay pang merienda po. Yung mga idol, thank you po ng marami. Yung